na kung saan ang theme natin sa buong buwan ng September is about rooted. Pagiging maugat. Okay? Rooted. At dito po, mga kapatid, last Sunday ay tinalakay natin ang paksa. Anong paksa natin last Sunday, kung maalala ninyo? Wala na nakaalala. Tinangay ba ng ulan? Pinili ka ng Diyos. Okay. Mula doon sa ating team na rooted. At nalaman natin sa topic last Sunday kung saan tayo nag-ugat o ano ang pinagsimulan natin. Saan tayo nagsimula? Kailan nagsimula ang buhay natin? Sa isip at sa puso ng Diyos. Bakit? Dahil sabi ng tekstong ating ginamit last Sunday, sa aklat ng Efeso 1:4, di ba? Bago pa likain ng Diyos ang sanlibutan, ay pinili ka na niya. Yung pagpili, ano ang ginagamit? Isip at puso. Katulad mo, pag namimili ka, ginagamit mo isipan mo. Pwede namang namimili ka na hindi ka nag-iisip. Hindi ba? Nag-iisip ka. At kung ano yung desire ng puso mo, yun ang gusto pipiliin mo. Ganito rin ang sa Diyos. Nagsimula tayo sa isip at sa puso ng Diyos. Hindi ka nagsimula mula sa sinapupunan ng magulang mo o ng nanay mo. Hindi yun ang pinagsimulan mo ng buhay. Amen? Hindi yun nagsimula ng ipaglihi ka ng magulang mo. Kundi bago pa lamang maging tao ang magulang mo. O mag-go backward pa tayo. Bago pa lalangin ang sanlibutan, bago magkaroon ng universe, bago magkaroon ng araw, buwan at mga bituin, ay ikaw ay nag-e-exist na. Saan? Sa isipan at puso ng Diyos. Dahil laman ka ng isip at puso ng Diyos. Amen, kapatid. At dito, ang ikalawang pag-aaralan natin ngayon ay tumutukoy naman kung papaano tayo magpapatuloy sa Diyos bilang mga pinili niya. Paano tayo magpapatuloy? Dahil ang mga pinili ng Diyos ay hindi dapat nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Pinili ka eh. Meron bang pinili na nawawala? Kaya nga pinili ka, sabi nga sa awit natin ikaw ay pinili out of billions your child to be. Di ba? Inawit yun Sister, ikaw ba ang umawit, no, Sister Hannah? Di ba? Why have you chosen me out of billions your child to be? You know all the wrongs that I've done. Alam naman ninyo, marami akong kapalpakan sa buhay. Pero pinili niyo ako. Sa dinami-dami ng bilyon-bilyong tao, isa ako sa pinili niyo. Di ba? Naintindihan mo ba yun? At siyempre, dapat, ang mga pinili ng Diyos ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. At dahil dito, ang paksa natin is about being rooted in God's Word. Yun ang paksa natin. Kung pinili ka, dapat ikaw ay nakaugat sa salita ng Diyos. Ikaw dapat ay rooted in God's Word. Bakit? Pinili ka niya eh. Kung hindi ka niya pinili, okay lang. Nabaliwala sa iyo ang salita ng Diyos. Kasi hindi ka naman niya pinili. Kaso pinili ka niya. Kaya para manatili ka sa Kanya, kailangang maging rooted ka sa salita ng Diyos. At dahil dyan, ay basahin natin ang aklat ng Kolosas 2:6-7. Mahalaga po ang pagiging rooted and grounded in God's Word. Ang sabi dito sa ASND, ano yung sabi ng ASND? Ang salita ng Diyos. Ayan. Baka iba mag-invento. Ano kaya ang ASND? Shortcut lang yan sa ang salita ng Diyos. Basahin natin. Lahat ng mga gising,
at mga pinili ng Diyos. Kalibitin mong katabi mo. Sabihin mo, pinili ka ba ng Diyos? Okay, umuwi na ang lahat ng iniisip nila, hindi sila pinili ng Diyos, makakauwi na po kayo. At manatili yung mga pinili ng Diyos. Okay, basahin ng lahat ng pinili. 1, 2, 3. Yes, o tignan po ninyo kapatid. Ang sabi ay, kung papaanong tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, ay dapat ay mamuhay tayo ng ganun, bilang isang tagasunod ni Kristo. At ang sabi sa papanong paraan, verse 7, kayo ay nag-ugat ng malalim. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng root. Saan yun? Mula doon sa itinuro sa atin. Ano yung tinuro sa atin? Salita ng Diyos. Na nagpatibay at nagpatatag ng ating pananampalataya. Kaya, pag tinanggap mo si Kristo, ano ang dapat sumunod? Ikaw ay maging rooted sa salita ng Diyos. Ikaw ay dapat ay nag-ugat ng malalim sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Itinuro sa iyo. Ano yung mga itinuro? Salita ng Diyos. Kaya dito, mga kapatid, ay mapakahalaga na makita ng tao ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Bakit po kamo? Kasi ang tao ay hindi po pwedeng humiwalay sa salita ng Diyos. Bawat isa sa atin ay hindi po pwedeng humiwalay sa salita ng Diyos. Bakit po kamo? May 4 na kadahilanan. Una, dahil pinatitibay ng salita ng Diyos ang buhay ng tao, na katulad ng lupa para wag gumuho o magkaroon ng landslide. Alam niyo po ba ang gawain ng mga puno? Kaya nagkakaroon ng mga landslide sa mga bulubunduking lugar ay dahil nakakalbo ang mga bundok. Tinatabas ang mga puno dahil ang humahawak ng lupa ay ang mga malalaking ugat ng puno. Ito po kapatid ang siyang nagsusustain sa kanila para hindi dumausdos, hindi po bumaba yun pong mga lupang iyon. O ang ugat ng puno ay nag-a-avoid ng tinatawag na soil erosion, yung bumababa ang lupa. Bumabagsak ang lupa. At dahil po sa pagroon ng landslide, ang daming napapahamak. Ang daming buhay na nawawala. At ang daming kabuhayan ang nasisira. Ngayon, dahil po sa ugat ng puno, nahahawakan niyang maigi ang lupa para hindi magkahiwa-hiwalay. Kung kaya't ganun din sa buhay espiritual o buhay Kristiyano. Ang tawag sa pagguho ng lupa ay ito'y pagbagsak ng atin pong espiritual na buhay. At kung walang ugat sa buhay natin mula sa salita ng Diyos, pwede po kapatid na masira at mawasak ang buhay natin. Kaya ang nagpapanatili ng buhay mo ay ang salita ng Diyos. Pag humiwalay ka sa salita ng Diyos. Amen? Tinahimingan lang ha. Pag humiwalay ka sa salita ng Diyos, masisira lang ang buhay mo. Ilan dito nararamdaman nyo mukhang nagkakaroon ng landslide sa buhay mo? Dumadaus-dus ang buhay mo. Nagkakaroon ng pagguho ng mga pangarapin mo sa buhay.
Gumuho ang lahat ng iyong mga ambisyon sa buhay. Gumuho lahat ng pangarap mo sa buhay. Ani mo'y walang Diyos sa buhay mo. At ang iba'y, pag sinabing pagguho, ang iba sa kanila ay humahantong sa pagpapakamatay. Ang daming tao nagpapakamatay. Ibig sabihin, gumuguho ang buhay nila. Ang daming tao nasisira ang buhay. Dahil po, hiwalay ang buhay nila sa salita ng Diyos. Hindi nila pinahalagahan ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi ko nga sa inyo, hindi po pwedeng humiwalay ang tao, sino mang taong yan, sa salita ng Diyos. You cannot separate yourselves from God's Word. Bakit? Sapagkat guguho ang buhay mo pagka humiwalay ka sa salita ng Diyos. At ang sumunod, kapatid, ang tao ay hindi po pwedeng humiwalay sa salita ng Diyos dahil pinatatatag ng salita ng Diyos ang buhay ng tao para hindi mabunot o bumagsak na katulad ng puno pagdating ng malakas na bagyo. Tignan ho ninyo, kapatid. Pag humiwalay ka sa salita ng Diyos, ano ba ang salita ng Diyos? Ang Biblia. Ang Biblia. Kaya nga, alam ni Satanas yan eh. Pag ang tao ay nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng pagkasuklam sa salita ng Diyos, iniiwasan nila ang Bibliang basahin, ayaw nilang makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ang siyang naisin ni Satanas. Dahil gusto ni Satanas, pagdating ng mga bagyo ng buhay, madali kang mabunot at madali kang maibagsak ng lakas ng hangin ng problema at mga pagsubok sa buhay. At hindi mo alam kung ano na ang mangyayari sa buhay mo. Napakahirap po, kapatid, na humiwalay sa salita po ng Diyos. Na ang tao kahit kailan hindi nagbabasa ng Bible, ang tao kahit kailan ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos, napaka-imposible nun. Nakita yan ng mga maraming naging presidente sa Amerika. You know kung bakit ang Amerika ay naging isang great nation, naging isang powerful nation. Lahat ng mga naging presidente nila ay kinonsider nila ang Biblia bilang kanilang bahagi ng buhay. Merong isang presidente na sinabi niya, I cannot govern America without the Bible. Sabi ng isang dating presidente ng Amerika, I cannot govern America without the Bible. Tingnan ninyo, hindi lamang siya, ilan na naging mga dakilang presidente sa Amerika. Kasama na dyan, kapatid, yung isa sa mga dakilang presidente ng Amerika, isa dito ay si Lyndon Johnson, na nagsabi din na ang sabi niya, without the Word of God, America will not succeed. Kung walang salita ng Diyos, hindi magiging superpower ang Amerika. Kinikilala nila na napakalakas ng bahagi ng Biblia, lalo na po sa buhay ng tao. Nakakita na ba kayo ng mga punong binubunot sa lakas ng hampas ng hangin? Napanood ko po yan sa YouTube. Noong bagyong Yolanda, yung super typhoon na Yolanda, na dumaan sa Pilipinas noong November 8. Nakalimutan ko na yung taon pero November 8 po yun. Na kung saan, kapatid, doon mismo ang siyang pag-unang-unang ika nga ay lupa
na sinayaran ng super typhoon na ito ay ang parte ng Samar. Na isang bayan doon sa Samar eh. Napanood ko mismo sa YouTube, ang laki-laki ng puno, binunot at inakyat sa itaas. At itinapon, binasiwas ng malakas na hangin. Bakit nagawang mabunot yung ang laking punong yun? At iwasiwas? Sapagkat hindi gaanong nakakapit ang ugat sa lupa. Ganyan din sa buhay natin. Pag ang salita ng Diyos ay hindi nag-ugat sa buhay mo, hindi malalim ang pagkakaugat ng salita ng Diyos sa buhay mo, madali kang mabunot ng bawat mga bagyo ng buhay na dumarating sa atin. Ngunit kung malalim ang ugat nito, kahit anong hampas ng super typhoon, hindi kayang tibagin yun pong punong iyon. At ang punong yan ay ikaw. Dahil bakit? Dahil matindi yung kapit ng ugat ng salita ng Diyos sa buhay mo. Napaka-importanting malaman natin ang lahat ng bagay na ito. Kung tutunghayan ninyo ang aklat ng Colosas 2 kanina na binasa natin, na kung saan ay sinasabi doon, balikan natin ang Colosas 2, yung introduction kong talata. Ano ang sabi sa verse 7? Kayo ay nag-ugat ng malalim at natayo sa Kanya na matatag na nagtutumibay sa pananampalatayang itinuro sa inyo. So, hindi nagagawa, kapatid, na maitumba yung pananampalataya. Bunga doon sa salita ng Diyos na itinuro. Kaya ang salita ng Diyos, hindi pwedeng humiwalay ang tao. You cannot separate yourselves from the Word of God. Mangmang ka. Wala kang alam kung ang salita ng Diyos ay baliwala sa buhay mo. Sapagkat pag ang salita ng Diyos ay lumalim, katulad ng isang ugat na grabe ang lalim ng pagkakatanim, kahit anong hampas ng problema sa buhay ay kaya mong malagpasan. Amen po ba? Dahil ang salita ng Diyos ang nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Ngayon, tignan natin, kapatid, ang ikatlo. Ang sabi ko, ang tao ay hindi po pwedeng humiwalay sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil hindi magagawang mabuhay ng tao na hiwalay sa salita ng Diyos. You cannot live without the Word of God. Tandaan mo ito, kapatid. Ikaw na baliwala ang Biblia sa buhay mo, ito'y pinapahayag ko sa iyo ngayon as a spokesperson of the Holy Spirit. Pag ang salita ng Diyos ay hiniwalayan mo sa iyong buhay, binaliwala mo ang salita ng Diyos, kapatid, hindi ka mabubuhay. Ulitin ko, hindi ka mabubuhay pag ang salita ng Diyos ay binaliwala mo at hindi mo sineryoso sa iyong buhay. Anong wika ni Jesus kay Satanas? Mateo 4, talatang 4. Nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Man cannot live by bread alone, but by every word. Say every. One more time, every. But by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi mo kayang mabuhay kung wala ang salita ng Diyos sa buhay mo.
Ito ay sinasabi ko hindi lamang sa inyo na mga narito, maging sa mga nanonood sa atin pong online. You cannot live without the Word of God. You cannot live without the Bible. Sapagkat ang Biblia ay importante sa lahat. Hindi ka magsasaksid, hindi ka magtatagumpay, anuman ang gawin mo sa buhay kung hiwalay ka sa salita ng Diyos. Ano ang sabi ni Kristo? If you remain in me, and my words remain in you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, ang anumang hingi ninyo sa aking Ama ay ibibigay ko sa inyo. Pag ang Diyos hindi tumigil, hindi sumagot sa panalangin mo, walang kwenta ang buhay mo. If God does not answer your prayer, your life is useless. You live a futile life. Walang kwenta ang buhay mo. You cannot live without answering your prayer. Hindi ka mabubuhay kung walang sumasagot sa lahat ng prayers mo. Amen po ba? At dito ay pinakita ni Jesus Christ, if you remain in me. The word remain in Greek word is meno. Ibig sabihin ng remain, hindi ka po pwedeng umalis. Kailangan kayong magkasama. Kaya ang sabi ni Kristo, if my word remains in you, kung ang salita ko ay naka-epoxy sa buhay mo. That's the word. I like the word epoxy. Kasi yung pinutol na isang bagay at pinagduktong at ginamitin mo ng epoxy, hindi mo basta na mapaghihiwalay at maaalis. Ang tindi ng kapit. Yun ang ibig sabihin ng meno sa Greek word. Sa English ay remain. Kaya, ang sabi, walang kwentang mabuhay kung hindi ka naka-epoxy sa salita ng Diyos. Baliwala ang Word of God, ang Bible sa buhay mo. Inaalikabukan lang ang Biblia sa bahay. Ni hindi ka nagbabasa, buti pa ang Facebook, magdamag kang na riyan. Pero ang Word of God ay hindi ka man lang magka-interest na ito'y basahin, sulyapan, at isip-isipin. Kapatid, you cannot live. Hindi mo magagawang mabuhay. Dahil pag ang Diyos hindi tumutugon sa lahat ang hinihiling mo, wala ka na. Amen? And what is the secret of receiving an answered prayer from God? Ano ang sikreto upang tugunin ng Diyos ang prayer mo? Manatili ang salita ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Mawala na ang lahat. Mawala na ang boyfriend at girlfriend mo. Mawala na ang cellphone mo. Wag lang ang salita ng Diyos. Ituring mong bilang wifi ang cellphone mo. Kasi pisang pagka nawala ng wifi, ano ba yan? Ako naman, may ginagawa ko. Para baga ang wifi ay bahagi ng buhay mo. Para bagang you cannot live without the wifi. Parang cellphone. Pag naiwan mo, di mo makita, hindi, para ka ng turumpo, di mo alam kung saan, nasaan ba yun? Para bagang bahaging-bahagi siya ng buhay mo. Na pag nawala, pag di mo makita ang cellphone mo, at nawala ng wifi, hindi ka na mapakali. Parang hindi na kumpleto ang buhay mo. Ganun dapat ang turing natin sa salita ng Diyos. Para bagang I cannot live without the Word. Kaya, paggising pa lang sa umaga, nagmamadali ka na agad na magbihis. Hindi, maligo muna pala. Nagmamadali ka agad na maligo. Bakit? Sapagkat you know
You cannot live without the Word. I need to hear the message of the Holy Spirit para sa akin. Amen po ba? Kasi hindi ko kayang mabuhay kung wala ang salita ng Diyos sa akin. Kaya napaka-importante po na inyo itong maintindihan sa buhay mo. Hindi natin magagawang mabuhay kung wala ang salita ng Diyos. Huwag mong iisip, hindi, kaya ko mag-isa kahit walang salita ng Diyos. No, you cannot. Hindi sinungaling si Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus? You cannot live by bread alone. Hindi ka mabubuhay ng mga pagkain sa lupa. Hindi ka mabubuhay ng pera lang. Kasi kung ang tao, mabubuhay lang sa pera lang siya, sana kapatid, itong mga mayayamang ito, mga bilyonaryong ito, wala na ibang gawin kundi puro kaperahan na lang. Pero matuto tayo sa mga bilyonaryong tao na ini-interview ni Katunying. At napakagaganda ng kanilang mga sinasabi. Isa sa mga Christian na bilyonaryo na siya nga pong may-ari nitong, madalas ipatalastas yan sa TV at sa radyo. Ano yun? Yung MX3. Isang bilyonaryong Kristiyano po sa Davao ang may-ari po nun. Ay, thank you po. Ayun, salamat. Pampunas nga naman, ang galing. Hallelujah. Okay. Pinagpapawisan nga pala ako, no? Nakalimutan ko. Ito medyo basa-basa. Okay ba to? Malinis to. Malinis. Baka sinausaw dyan sa CR to. Okay, mabango, okay. So, makita natin dito, in-interview itong ika-4 na bilyonaryo sa buong Pilipinas, si Ramon Ang. At maging itong yung may-ari ng MX3, nung ako ay nasa Baguio ay isang pastora, kaibigan niya, yun pong bilyonaryong yun. Pag may problema, pinapatawag siya. At laging tanong, ano po ang sinasabi ng Diyos para sa gagawin ko? Ang sabi ng pastora, ito po, sir, ang Bible. Basahin niyo po ang Bible dahil pag nagbasa kayo ng Bible, ang Diyos po ay nagsasalita sa inyo. At yung taong yun, nakatanggap sa Panginoon, yung bilyonaryong yun. Kaya ngayon, pinapatotoo niya, pag siya may problema, lagi siyang nagbabasa ng Bible at nakakatanggap siya ng kasagutan ng Diyos. Sabi niya, hindi lahat ay nasasagot ng pera. Amen? Pera is not everything. Sabi mo sa katabi mo, ang pera is not everything. Amen? Hindi siya sagot sa lahat ng problema sa buhay. Sinasabi ng mga bilyonaryo yan. At kinikilala nila ang Biblia sa buhay nila. Salita ng Diyos. Akala mo si Ramon Ang hindi nagbabasa ng Bible. Aba, nung in-interview ba naman ni Katunying nagko-quote pa ng verse sa Bible? Mga Bible reader pala sila. Kasi doon nila nakikita ang sikreto at kung papaano sasagutin ng Diyos ang mga problemang pinagdadaanan nila sa buhay. And they believe that they too, bagamat marami silang pera, cannot live without the Bible. Samantalang tayong mga walang pera, iniisip natin ang kasagutan ay pera. At ang Bible ay baliwala sa atin.
Ito naman mga bilyonaryo iniisip, hindi pera ang kasagutan, kundi ang Biblia. Maging po kapatid, yung anak ni Henry C., yung Henry C. Sr., yung junior, alam niyo po ba na yun ay nakakilala din sa Panginoon? Ba't nakakilala ito sa Diyos? Na-sharean po siya ng Word of God. At doon niya na-realize, money is not everything. What is everything is the Bible. Ang dami po mga bilyonaryo ngayon. May-ari na mga malls na kinikilala ang Biblia, ang importante sa buhay ng tao. They believe that without the Bible, they cannot live, they cannot succeed. Samantalang tayong mga walang pera, tingnan mo ang katabi mo, tanungin mo siya, may pera ka ba? Tayo mga walang pera at nagkukumna kunwari ang may pera. Baliwala ang Bible sa atin. Kaya yung bilyonaryo na yun, nung ako'y nasa Baguio, nagpapatotoo yung pastora na pinapunta siya nung bilyonaryo, Christian na kasi may-ari. Ang sabi sa kanya, ano ba ang iyong proyekto para lumaganap lalo ang salita ng Diyos? Sabi mo sa akin, at susuportahan kita, kahit bilyon-bilyon ang halaga. Hindi, no? Gusto niyang maipalaganap ang salita ng Diyos. Bang klase? Samantalang tayo namang walang kapera-pera. Hindi tayo interesado sa Word of God. Kailangan pa muna maging bilyonaryo tayo para ma-realize natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang tanong, kailan nalaman ng mga bilyonaryong ito na wala palang kwenta ang pera? Nung sila ay maging bilyonaryo. Nung ang dami ng pera nila, sa kanila na-realize, wala palang kwenta yan. Hindi pala yan ang tunay na sukdulan ng kaligayahan ng tao. Hindi pala yan na magbibigay ng peace of mind sa'yo na marami kang pera. Bakit nila nasabi yun? Naranasan nila eh. Samantalang tayo mga walang pera, iniisip natin, pag malaki ang pera ko, may peace of mind na ako. Ako'y magiging pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Ang dami-dami kong kwarta. Samantalang yung maraming kwarta, na-realize nila, hindi pala yan. Alam nyo, sa dami ng mga bilyonaryo na yan nakakilala sa Diyos, nakakatuwa. Nawa, loobin ng Diyos na sila ay makapagsalita rito sa church natin. Di ba? Ang sarap no, mga bilyonaryo, ang mga guest speaker natin, no? At magsasabing, ang pera ay walang kwenta. Grabe, no? Ang tindi, mga bilyonaryo sabihin, walang pera. Di ba? Ikaw, na walang pera, isipin mo, ba't sasabihin sa'yo, naranasan namin yan. Akala namin ganun eh. Kasi isa lang ang isip nila, akala nila, ang pera is everything. Kaya sila nagsikap naging bilyonaryo. Pero nung nandun na sila, doon nila nakita, wala pala eh. Amen? Nasaan? Nasa salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi magagawang mabuhay ng tao kung hiwalay ka sa salita ng Diyos. At ang ikaapat, ang tao ay hindi po pwedeng humiwalay sa salita ng Diyos. Bakit? Bakit? Basahin nga ng nagtatrabaho sa Philippine Bible Society. Basahin ang ating kapatid na nagtataguyod ng Biblia sa buong Pilipinas. Sige. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan ng Biblia. Yes! Gusto mo bang marinig ang salita ng Diyos? Gusto mo bang matanggap kung ano ang sinasabi ng Diyos? Magkaroon ka ng Biblia. Buksan mo ang Biblia at basahin mo. Oras na binasa mo ang salita ng Diyos, nagsasalita ang Diyos sa iyo.
gusto mong mapakinggan ang salita ng Diyos, umatin ka ng gawain. At maririnig mo ang mensahe ng Diyos. Importanteng malaman ng tao yan na nagsasalita ang Diyos sa mga tao sa panahong ito. Marami mga pilosopong tao, hindi na raw nagsasalita ang Diyos. Ano? Itinuturing mo ang Diyos pipi o patay? Hindi ganun. Ang Diyos ay buhay. Ano ang turing mo sa salita ng Diyos? Patay? Papel lang? Yung ba ang turing mo sa salita ng Diyos? Isang papel? Pag pinunit mo, wala na? Nagkakamali po kayo, kapatid. Hebreo 4, talatang 12. Sapagkat buhay. Sabihin niyo, buhay. Hindi buhay, buhay. 1, 2, 3. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. At higit na matalas ito kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at utak ng buto. Ay, tindiho nito. Ang salita ng Diyos ay itinulad sa isang kutsilyo na magkabilay talim, double-edged. Ano yung double-edged? May talim sa ibabaw, may talim sa ilalim. Kaya pag sinaksak ka at ika nga ay ginanyan noong sumaksak sa'yo yung kanyang double blade, malamang luluwa ang bituka mo. Kasi bakit ka mo? Pag itinaas niya, hiwa ka din. Pag binaba niya, hiwa ka din. Kasi doble hiwa siya. Ganun daw ang salita ng Diyos. At ito ay kakaiba sa lahat ng mga kutsilyo o ng mga tabak. Sapagkat ang tabak, pag sinaksak sa iyo o itinaga sa iyo, hanggang laman lang. Ito iba. Pag sinaksak sa iyo ang salita ng Diyos, double blade, ika nga. Saan tumatama? Sa kaluluwa mo at sa espiritu mo. Ang kaluluwa at espiritu hindi nahihipo at hindi nahahawakan. Pero kayang hipuin, kayang tamaan ng salita ng Diyos. At ang sabi, kapatid, umaabot hanggang sa kasukasuan at utak ng buto. Nakakain na po ba kayo ng utak ng buto? Tinataktak pa yan, yung mga buto-buto na ganyan. Lalo na, ano ba yung abang luto yan? Bulalo. Ayan. Sino mga mahilig sa bulalo dito? Tinataktak pa yan para yung utak ng buto makain ang sarap. Umaabot hanggang buto-buto ang salita ng Diyos. Yung utak ng buto, nakatago mismo sa loob ng buto eh. Pero kayang abutin sa talim ng salita ng Diyos. Grabe yan. Buhay ang salita ng Diyos. Naranasan mo na ba na minsang nakinig ka sa preaching, ang feeling mo parang ikaw ang dinidiretso, ikaw pinatatamaan? Naranasan mo na yun? Na parang ako, nasasaktan ka tuloy, di ba? Parang ako, pinipersonal naman ata ako ng pastor na to. Pinipersonal ata ako ng preacher na ito. Di ba? Inisip mo na ako pinatatamaan nito. Bakit mo naisip yun? Kasi, dire-diretso, bumabaon, hanggang sa, ano sabi ito, kapatid? Kasi, yung salita ng Diyos, nalalaman niya yung iniisip mo, kaya tumbok na tumbok ako. Parang alam ng salita ng Diyos ang laman ng isipan ko. Pati yung saloobin ko. Kasi buhay yung salita eh. Kaya tuloy, madalas, nagdadamdam ka sa preacher. Kaya next Sunday, absent ka. Dahil feeling mo, tinamaan ka. Kaya pagdating ng linggo, pagising mo sa umaga, kinakabahan ka na naman. Bakit? Inisip mo, baka ako na naman ang tatamaan ito. Pasalamat ka. Dahil bumabaon ang salita ng Diyos sa puso't kaluluwa mo. Naintindihan mo? Mapalad ka.
Dahil napapansin ka ng salita ng Diyos. Pag hindi mo na nararamdaman, ang salita ng Diyos ay bumabao ng malalim sa kaluluwa at espiritu mo. Umiyak ka na. Ibig sabihin ay wala na. Hindi na umiepekto ang Word of God. Patay na siya sa puso mo. Buhay ang salita ng Diyos eh. Hindi ka na pinapansin ng Diyos. Wala na siyang pakialam sa buhay mo. Useless ng buhay mo. Di mo na kailangan mabuhay kung hindi ka na pinapansin ng Diyos. Pero the mere fact tinatamaan ka, dapat nga nagre-rejoice ka. Yes, ako na naman! Sampun ako, thank you Lord. Bakit? Pinapansin ako ng Diyos. Bahal ako ng Diyos. Pero the mere na nagagalit ka pa, dapat hindi ka magalit. Dapat pag uwi mo sa bahay, tuwan-tuwa ka. Oy, paglulutuan ko kayo ng masarap na, bakit na? Tinamaan na naman ako. Kanina sa preaching ni Bishop o ni Pastor. Ang sarap pala. Dapat pala lagi si Mama tatamaan ng salita ng Diyos. Nagluluto ng masarap. Kasi bakit? Pinapansin ako ng Diyos. Nalalaman ng Diyos ang isip at puso ko kung anong kailangan kong marinig, kung anong dapat i-correct ng Diyos sa buhay ko. Pero pag hindi mo na nararamdaman at nararanasan, na parang hindi na siya bumabaon sa iyo, wala na, walang kwenta na ang salita ng Diyos. Diyan ka matakot. Ibig sabihin ba, hindi ka na pinapansin ni Lord? Hindi ka na mahalaga sa Kanya? Hindi ba nalalaman ng salita ng Diyos ang isip natin? Bakit parang hindi? Kasi wala nang dating sa iyo eh. Diyan ka matakot. Diyan ka magngalngal at umiyak. At sabihin mo, Lord, pansinin niyo po ako. Sige na po, di na po ako magagalit pag ako po pinatamaan ng salita ng Diyos. Ako yung uno ng sisigaw, more. Amen? Nagmumur ka, more. More. Hindi nagmumurmur, ha? Iba yung nagmumurmur, iba yung nagmumur. More, sige pa sa Tagalog. Sige pa, Lord. Amen? Yan po ang napakalagang bagay sa buhay nating lahat. Kaya, importante po kapatid, na tayong lahat ay kailangang mabuhay na kasama lagi ang salita ng Diyos. Huwag kang hihiwalay sa salita ng Diyos. Huwag mong hihiwalayan ang salita ng Diyos. Kung lagi mong katabi ang cellphone mo, ang Bible, lagi mo ring katabi. At kung maaari, ang Bible, ilagay mo sa cellphone mo. Yung application, ilagay mo ang Biblia sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Amen? Dahil ang Diyos ay nagsasalita sa atin, anong gagawin natin? Kung ang Diyos ay nagsasalita sa atin, una, gawin nating inspirasyon ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung gusto mo laging marinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo, araw-araw ka magbasa ng Bible. Nagsasalita siya sa iyo. At dahil nagsasalita ang Diyos sa iyo, gawin mong inspirasyon ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Ano ang sabi ng awit 1, talatang 2? Psalm 1 verse 2. Itong taong mapalad, the blessed man, paano niya itinuturing ang salita ng Diyos sa buhay niya? This blessed man, ang sabi, ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Diyos. But whose delight is in the law of the Lord. Yung law dyan, hindi po 10 Commandments yun. Torah
ang Hebrew po niyan. Ibig sabihin, teachings or instructions of God. Mga aral ng Diyos. Ang kanyang kasiyahan ay mga aral ng Diyos. John 15 verse 16. Ano ang sabi ni Jeremiah? Your words were found and I ate them. And your words became to me a joy and a delight in my heart. So, yung salitang delight po dyan, kapatid, hindi lang po yan nagpapasaya, kundi nagpapalakas. Ano ang sabi ng aklat ng Nehemiah? The joy of the Lord is our strength. Kaya, ang salita ng Diyos, ginagawang inspirasyon ng isang tao. Pag sinabing inspirasyon, parang meron kang isang tao o isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Nagbibigay ng energy sa iyo. Tuwing maiisip mo siya, nagbibigay ng energy sa iyo. Halimbawa, tanungin natin si Pamela. Ikaw, Sister Pamela, ano ba ang nagbibigay ng inspirasyon sa buhay mo? Po pwedeng boyfriend niya. Po pwedeng ang pag-aaral niya. Di ba? O kaya ang kanyang job. Pwede po nagbibigay inspirasyon sa kanya. Pwede, kung ikaw ay may asawa, asawa mo o anak mo. Di ba? Nagbibigay inspirasyon sa iyo. Nagpapalakas sa iyo. Dapat ganun din ang salita ng Diyos sa buhay natin. Nagpapasaya. Ano ba? Ikaw, Elaine, ano nagpapasaya sa buhay mo? Ang pamilya niya. Whenever na maalala niya ang kanyang pamilya, napapangiti siya. Di ba? Minsan yung iba, pag malaki ang sahod lalo sa trabaho, naalala niya, laki na pala, increase pala, napapangiti siya. Napapasaya siya. Di ba? Ngayon, ang totoong nakapagpapasaya pala sa buhay ng tao ay ang salita ng Diyos. Bakit? Naririnig mo na nagsasalita ang Diyos sa iyo. Minsan, di maiwasan. Isa sa bahay, di ba? Pag nagsalita na si nanay mo, naku, ito na, salita na naman. Makalis na nga ng bahay. Di ba? May ganun. Di ba? Pag nagsalita na naman, naku, ayan na naman. Oo, saan kayo pupunta? Nagsimula na ako magsalita si nanay, kaya alisan na sa bahay. Di ba? Bakit? Kasi parang nagpapanting ang tenga nila. Parang hindi sila, naiinis sila pag nagsasalita na. Ay, alam nila, sermon na naman yan. May ganun, di ho ba? Pero kung may nagsasalita sa buhay mo na gustong-gusto mong mapakinggan at natutuwa ka, dapat yun yung salita ng Diyos. Kaya, lagi kang nakangiti. Kaya nagsasabi sa iyo, alam mo, nagtataka ako sa iyo. Matanda ka na, pero parang pag tinignan kita, bumabata ka. Ano ba nagpapasaya sa iyo? Salita ng Diyos. Lagi ka nagbabasa ng Bible. Nasabihan na ba kayo na parang wala kang problema? O naalala ko noon, nung manganganak si misis ko, si Pastora Isbel. Panganak niya itong aking anak na si Pastor Jace. E di, ang dami naming mga husband na nasa labas kami ng operating room kasi isi-CS si Pastora. Ayaw lumabas ni Jace eh. Sabi sa akin ng doktora, ang anak mo ayaw lumabas, nagbabasketball sa loob ng tiyan ng mami niya. Pag-ganon-ganon eh. Sabi niya, hanggang ngayon, 1 centimeter pa din. Ano na ho natin yan? CCS na ho natin yan, Mr. Baga. Sabi ko, sige po.
andun yung mga husband, marami doon. Tapos labas uli yung husband. Nako, sir, 9 hours na po na nagle-labor si Mrs. 1 centimeter pa din. Hirap na po siya. Pasok nga ako kayo sa loob ng operating room at kausapin niyo ang wife niyo. Na kumari, pumayag na siya magpa-CS kasi ayaw ni Isabel na magpa-CS eh. Di nag-usap kami nga. Paglabas ko, sabi sa akin ng mga husband na naroon, kasi may mga problema rin sa mga misis nila. Sir, may problema ka pala. Bakit parang hindi namin napupuna na may problema kayo patungkol doon sa panganganak ng misis mo? Ako nagtaka ako. Hindi na. Sabi ko, seryoso nga ang mukha ko eh. Pero sabi nila, bakit parang kalmado lang kayo? Humarap ako sa salamin. Ako, nakasimangot naman ako ah. Ba't feeling nila? Kalmado ako. Yan po eh. Kasi meron akong Diyos na pinagtitiwalaan at may salita ng Diyos akong pinanghahawakan. Amen po ba? Na hindi kita pababayaan. Pangako ng Diyos yun. Isaiah 41 verse 10. Yan. Buksan ninyo ang inyong Bible kung meron kayo. Ito paborito kong talata yan. And I want na basahin sa inyo ang Isaiah 41 verse 10. Ano ang sabi dito sa 41:10? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sa Tagalog, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Alam nyo, ako rin ay, parang may fear. Kasi sabi sa akin ng doktora, yung anak ko ninyo, nakainom na ng ihi niya at saka nakakain na po ng dumi. Ha? Kaya kailangan na po, iluwal na po yun ng misis nyo. Ayaw ho magpa-CS eh. Nung lumapit ako, ayoko, dapat normal ako kakusita. Please, pumayag ka na. Si Joshua daw ay nakainom na ng ihi at saka makakain na ng dumi. Kaya paglabas daw ng bata, i-injectionan yan. No? Para naman maproteksyonan yung bata. Kasi ayaw ni Joshua lumabas pa eh. Bagamat puro tubig na si pastora noon. Lumalabas na yung panubigan niya, wala na eh. Sabi niya, matutuyo, baka mamatay yung bata. Nasa ganung problema. Sabi sa akin nung doktora, papayagan nyo na ako kasi ang misis ho ninyo ay 41 na. 41 na ng mga anak. Hirap pala, no? Pagka gano'n ang edad, ano? Buti na ihabol pa. Amen. Ayun, pumayag si Isabel at siya kapatid ay nanganak. Na nung mailabas si Jacel, ang laki ng mata. Para akala mo ay 4 years old eh. Ang laking tao. Kita naman ninyo, di ba? Ang laking tao. Nung isilang. Ang laking tao, tapos yung mata niya, bilog na bilog. At ang laki ng kamay. Sabi ko, malaking bata ito ah. Kasi may lahi din naman mga tiyuhin ko, matatangkad, tsaka yung mga tiyahin ni Pastor Isabel, ang lalaking tao eh. So, doon nagmana. No? So, dito kapatid, nakita ko na mahalaga na ang salita ng Diyos ay nagiging inspirasyon natin sa atin pong mga buhay. Amen? Ano ang sabi? Kapatid, ang nagpapasaya sa akin ay ang mga utos ng Diyos. Ano nagpapasaya sa iyo sa mga huling araw na ito? Dapat salita ng Diyos. Ang nagpapa-inspire sa iyo ay ang salita ng Diyos. Okay? Importante yan sa buhay natin. At ikalawa, dahil ang Diyos ang nagsasalita sa atin, kinakailangan nating ulit-ulitin sa isipan natin ang nabasa at napakinggan na salita ng Diyos. Kailangan i-replay mo yun sa mind mo. Kasi ang Diyos nagsalita eh.
Kung yung may mga tao nga nagsalita sa atin ng masama, ang sabi sa atin ay, BO ka, GAGO ka. Tapos umuwi sa atin, nagagalit tayo, nariricall pa rin natin sa isip natin yung sinasabi na yun. At gusto natin maghiganti. Di ba? Nakahiga ka na nga, nauulit-ulit sa isipan mo yung sinabi sa iyo. Anong tawag doon? Meditation. Na-meditate mo yung sinasabi. Yung masamang bagay yun na narinig mo. How much more kung yung salita ng Diyos, lagi mong inuulit-ulit sa isipan mo. Dahil ang Diyos ang nagsasalita. Anong sabi ng Psalm 1 verse 2? Not only, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Ang sabi, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Kaya ang salita ho ng Diyos pala, kapatid, ay mahalagang ito ay ating pinagbubulay-bulay. Ang salitang to meditate ay sa English ay meaning ay to ponder. Ngayon, tatagalugin natin yung to ponder. Sinasariwa sa isipan. Pinag-iisipan ng paulit-ulit. Inuulit-ulit sa diwa o isipan yung bagay na napakinggan o nabasa na sinabi ng Diyos. Kaya yun po, kapatid, ang dapat na treatment natin sa Word of God upang mag-ugat ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Kailangan nating ulit-ulitin. Si William Caruso from England ay nakakilala sa Diyos sa edad na 21 years old. Sa kanyang pagiging newly born again Christian, gusto niyang maranasan pa ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Sabi niya, I want to experience more of God's power in my life. Kaya, ang ginawa niya, nagbasa siya ng Bible. Sa kanyang pagbabasa ng Bible ay natuon ang isip niya sa aklat ng Ezekiel 36, verse 25 to 27. Ito po, nang basahin niya ito, ang sabi, wiwisikan kita ng tubig na dalisay upang ikaw ay luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Nang mabasa ito ni William Caruso, ito po ay kanyang inisip-isip. Kahit sa paghiga niya, hanggang sa na-memorize niya. At sa kanyang personal prayer, kino-quote niya itong pangakong ito ng Diyos na wiwikisan kita ng dalisay na tubig, lilinisin ko ang buhay mo, bibigyan kita ng isang bagong puso, at maglalagay ako ng isang bagong espiritu sa iyo. Yun ang kanyang naging prayer. Isang gabi, naakay siyang umatin sa kanilang prayer meeting. At dumating po yung hindi niya inaasahan na nang siya ay nagsabi kay Lord, tonight, I shall have the blessing now from Ezekiel 36, 25 to 27. Habang nagkakaroon ng prayer, nasa isipan niya yung Ezekiel 36, 25 to 27. Umiiyak siya, sabi niya, Lord, papangyarihan mo po ito sa aking buhay. At nasumpungan na lamang niya na siya'y nakasubsob at naramdaman niya yung presensya ng Diyos sa buhay niya at siya po ay nag-iiyak. At sa kanyang pag-iiyak ay naramdaman po niya ang kagaangan ng puso niya. At siya'y tumayo sa harapan ng congregation na sumisigaw. Sabi niya, I have now a new heart and a new spirit. Tuwang-tuwa siya. And you know, ang ibinunga nun sa kanyang buhay, nangyari po yun, yung prayer meeting na pagdalo niya ay March 13, 1772.
Ito po ay totoong istorya po ito, ha. At itong si William Caroso, nabuhay pa po siya ng 81 years old. So from that age 21, nagkaroon pa ng 60 years siyang buhay. At sa 60 years na yon, pinarangalan siya ng United Methodist Church of England bilang isang mananampalataya nakapagdala ng libu-libong tao sa kanilang church. Naging isang soul winner yung tao. Lumago yung United Methodist Church of England. Libong-libong tao ang nakakilala kay Lord dahil sa isang mamang ito na nag-share sa bahay-bahay, lahat ng mga matagpuan niyang tao, naakay niya lahat sa Panginoon. At as a commemoration, natala ang kasaysayan niya sa United Methodist Church of England. Hindi siya pastor. Isang ordinaryong miyembro lang siya. Pero thousands of souls ang nadala niya sa kaharian ng Diyos. Nagsimula yun sa kanyang pagme-meditate ng pangako ng Diyos. Wiwisikan ko ng dalisay na tubig ang puso mo. Lilinisin ko lahat ng mantsa na ginawa ng pagsamba mo sa mga Diyos-Diyosan. Kasi nagkaroon siya ng maraming Diyos-Diyosan sa puso niya. Diyos-Diyosan, pera, Diyos-Diyosan niya ay pornography, Diyos-Diyosan niya ay kalayawan, mga bisyo, naging Diyos-Diyosan niya yun. At sabi sa kanya ng Diyos, bibigyan kita ng bagong puso. Kinlaim niya yung kay Lord. At sinagot ng Lord ang kanyang prayer. At ginamit siya ng Lord. Hindi ka pala basta-basta magagamit para mag-share kung marumi ang buhay mo. Kasi sa buhay na ito ni William Caroso, ginamit siya powerfully kasi meron siyang bagong puso. Kahit anong pag-a-attempt mo mag-akay ng tao, kung wala kang bagong puso, wala. Ma-invite mo lang pero hindi babalik. Siguro, mapapanatili mo lang hanggang 1 buwan dumadalo sa church. Pero hindi na magpapatuloy yun. Kung ang puso mo ay hindi bago. E naranasan niyang bago ang puso niya. At yun ang na-impart sa mga iniimbitahan niya. Nakakaroon din ng bagong puso sa Panginoon. Amen? Kasi dahil sa salita ng Diyos. Meron pang isang mag-asawa ito. Ito po ay si John and Edith Bell, mga Canadian missionaries sa China. Noong pong panahon na sinakop ng Japanese Defense Forces ang China noong World War II. Itong mag-asawang ito ay may 3 anak na maliliit na pinag-aaral ho nila sa China. Nang pasukin ng Japanese Imperial Army ang China, pinasok nila yung eskwelahang pinag-aaralan ng kanilang 3 anak. At ikinulong yung mga bata lahat na nag-aaral doon. At isang araw, may pumunta sa bahay ng misyonaring ito, si John at saka si Edith Bell, at ang sabi sa kanila ay, lahat ng bata na nag-aaral doon sa school ay pinatay lahat ng mga Japanese. Yung mag-asawang ito ay nalungkot at umiyak sila. Kinuha nila ang kanilang Chinese Bible. At nang kanilang basahin ay natuon ang kanilang mata sa Book of Jeremiah 31, verses 16 to 17. At ang sabi doon sa Jeremiah 31, 16 to 17, Thus says the Lord, keep your voice from weeping and your eyes from tears. For there is a reward of your work, declares the Lord. And they shall come back from the land of the enemy. There is hope for your future, declares the Lord. And your children shall come back to their own country. Ito yung verse na kanila pong minemeditate. Wala na silang magawa, binalita sa kanila na napatay na raw yung 3 nilang anak. Kasi lahat ng mga children doon,
sa Wenqing Academy sa China ay pinatay lahat. Kaya kinonsider na ang anak nila ay patay na. Pero yung salita ng Diyos, pinanghawakan nila. Tuwing sila'y nagpipray, Lord, salamat po sa nabasa namin na salita po ninyo. Lagi nilang sinasabi yun. Hanggang po sa yung mag-asawa ay nakatakas mula sa China, nakating sila ng India. At mula sa India, meron pong barkong papunta naman ng Amerika sa New York City. Doon po sila sumakay at nang sa New York City na po sila, nang bumaba sila ng barko, may nakakakilala sa kanila na Red Cross worker at lumapit sa kanila at sabi sa kanila, kayo po ba ang mag-asawang John and Edith Bell? Ay, oo kami. Kayo po yung missionary sa China. Opo, nakareceive po kami ng message na yung pong tatlong nyong anak ay nakaligtas po sa pagpatay po ng mga Japanese. At ngayon po ay nandoon na sa Canada. Nauna na pong iuwi sa inyo. Ha? At nang dumating po sila sa Ontario, Canada, ay sinalubong sila ng kanilang tatlong maliliit na anak. At nagyakap sila at sabi nila, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Tinupad niya yung pangako ng Panginoon na yun, na ang iyong mga anak ay makakarating sa bayang kanilang pinanggalingan. At nakarating po sila ng lugar ng Canada. At dito kapatid, napakahalaga na ang salita ng Diyos ay atin pong ulit-ulitin, i-memorize natin, i-recite natin, at panghawakan natin sa atin pong mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang ikatlo, dahil ang Diyos ang nagsasalita sa atin, kinakailangang ma-apply natin sa buhay natin ang mga nabasa at napapakinggan natin na salita ng Diyos. Amen? Hindi lamang tayo nakikinig, kundi ina-apply natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Joshua 1:8, basahin po ng lahat ang Joshua 1:8. 1, 2, 3. Keep this. Amen. So nakita natin dito, ang purpose din pala ng iniisip-isip natin ang salita ng Diyos ay para magawa daw natin yung salita ng Diyos. Mai-apply natin sa ating buhay. Kasi Diyos ang nagsasalita. Kung yung magulang mo ang nagsasalita, sinusunod mo. Ang teacher mo, alam mo siya ang nagsasalita. Yung assignment na binigay sa'yo, ginagawa mo. Dahil sinabi ng teacher mo. Ito, sinabi ng Diyos. Diyos mismo, mas mataas pa kaysa sa magulang mo. Mas mataas pa kaysa sa teacher. Ang Diyos mismo, mas mataas pa kaysa sa presidente. Kaysa sa lahat ng nilalang dito sa mundo. Ang Diyos, mas mataas pa kaysa kay Satanas. At sa alinmang nilalang na nakikita at hindi nakikita sa universe, ang Diyos ang pinakamataas sa lahat. Nagsasalita, hindi mo ba susundin? So, dapat nating igalang ang Diyos pag nagsalita. Kaya kailangan nating i-apply. At pag in-apply, anong resulta? Then, you will be prosperous and successful. Yun ang sinasabi ko. You cannot live without the Word. Hindi mo kayang mabuhay kung hiwalay ka sa salita ng Diyos. Baliwala sa iyong Bible, you cannot live. Why? Because you cannot be successful. Lahat, sabi mo matalino ka, summa cum laude ka, magna cum laude ka, maxima cum laude ka, anuman ang natapos mo sa buhay, useless lahat yan without God and without His Word. Hindi ka magtatagumpay kung wala ang salita ng Diyos. Amen? Kaya ang Word of God ay kailangang mag-ugat sa buhay po natin. Amen. Gaano kahalaga sa iyo ang Word of God? May pambili ka ng bagong cellphone, magkano yan? 1,000 yan. Pero ang Bible, magkano ba ang Bible ngayon sa inyo? Anong uri ng Bible yan? 235 na yan.
Itong Bible kong ginagamit, ang tawag dito, ano ito Diglot Bible, English, may Tagalog. Magkano itong ganito? 5,000? 500? 500 lang ang Bible. Magkano ang cellphone ngayon? Magkano ang bagong labas ngayon na cellphone? 6,000. Kukumpara mo sa 5,000, sa 500 lang. Di ba? Gagastos ka ng malaking pera sa cellphone. Sa Bible, 500 pesos. Hindi mo kayang magkaroon ng sariling Biblia. Gusto mo may libre pa. Gusto mo libre ang Bible pa sa'yo. Ang cellphone, kahit magkano, kayang-kaya mong paghulugan yan para meron ka. Gano'n ka-importante sa iyo ang Biblia? Sabihin ko sa iyo, you cannot live without the Bible. You need the Bible in your life. Gawin mo siyang inspirasyon mo sa buhay mo. Amen? Hindi mo magagawa na mabuhay ng matiwasay, maayos, kung wala ang Biblia. Pahalagahan mo siya sa buhay mo. Gaya ng pagpapahalaga mo sa maraming bagay sa iyong buhay. Tumayo tayong lahat, mga kapatid.